GCash on hold? Bakit? At ano ang mga dahilan? So dito ituturo ko sa inyo ang step-by-step na solusyon. Nagulat ka ba bigla na lang na on hold ang account mo at di mo alam ang gagawin? Narito na ang mga dahilan at ibibigay ko rin ang solusyon sa problema sa GCash. So unang-una, ano ang mga dapat mong gawin kung naka-on hold ang GCash mo? So number one, i-check kung nakatanggap ka ng email. So i-open mo yung iyong email account at check mo ang galing sa GCash. So tignan mo ang email kung may natanggap ka na account deactivation. Kung meron, mag-reply ka lang doon sa mismong email ng GCash at i-click mo yung click here for help. Normally kulay blue yan, saka may underline. So yun lang ang i-click mo, okay? So, reminder lang kapag nag-click ka nung kulay blue na sinasabi ko na click here, tignan mo agad kung sa website ng GCash pupunta para iwas scam. Okay? So, dapat alisto tayo dyan. So, kapag kaiba ang website, wag mo nang ituloy. Gawin mo na lang ay mag-chat ka na lang kay Gigi. So, pumunta ka diretso sa GCash app, punta ka ng help at chat kay Gigi. Okay? So, pero pagka website naman ng GCash, dire-diretso lang tayo. Okay? So, ang mangyayari, bibigyan ka ng message ng GCash na temporary unblock ang iyong account. Okay, temporary lang po yan. Kapag na-unblock na, kailangan mong i-fully verify. So, note lang po, kapag hindi na fully verified sa loob ng 48 hours o 2 araw, magiging on hold ulit. Babalik ulit sa dati, kasi temporary lang yung binibigay sa inyo na access. So number 2, i-check ang SMS o text tungkol sa verification. Okay, magte-text din po si Chika sa inyo. Kung hindi nakatanggap ng kahit anong email, tignan sa text. So dalawa yan, either email o text. Na ang message ay, "Hi, your GCash account was put on hold due to routine verification. This is following GCash terms and conditions." So sa ilalim nun, meron siyang terms and condition. Yun yung palatandaan nyo na hindi siya scam. Pero huwag kayong mag-alala at hindi ito scam. So, galing ito mismo sa GCash. Basta may kasamang terms and conditions sa ilalim ng message, legit po yan. So, para ma-access sa account mo, i-click mo yung click here. Normally, kulay blue at underline, kaya huwag kayong matakot dyan. Ang kailangan nyo lang ay, number 1, mag-submit ng 2 valid ID. Number 2, na signature na pirma nyo sa papel at isubmit. So number 3, proof of income. At number 4, proof of billing. So kung hindi kayo nakatanggap ng SMS, text o email, ay dumiretso na kayo mag-chat kay Gigi. So pwede nyo i-type ang message na account on hold, yung kulay dilaw na yan, para matulungan kayo na i-check ang inyong account. O kaya, pwede na kayong dumiretso kagad dito kung wala kayong SMS o email. So, ihanda ang mga sumusunod na requirements na hihingi ni Gigi. So, ganun pa rin, valid ID, pero this time, selfie kasama ang ID. Screenshot ng phone o SIM setting na nagpapakita ng GCash registered number. So, ano mga dahilan at bakit na-deactivate ang inyong GCash? So, unang-una, kung ito ay hindi fully verified. Kaya malaking bagay ang fully verified na account, okay? So, iwas on hold. Number 2, ito ay rules and regulation ng BSP. So, dapat natin sundin yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, number 3, kung may kakaibang transactions. At number 4, iba pang mga illegal activities. Automatic po yan na nadedetect ng GCash kaya nagkakaroon ng on hold. Pero to mind you, nagkakamali rin po ang GCash kaya dapat nating i-apila kung sakaling wala man tayong ginagawang kakaiba. Okay? Kung alam mo naman na walang mali sa GCash mo at gusto mo lang gamitin ang iyong GCash, so pwede ka uling mag-create ng bagong GCash account. Okay? So kung wala ka naman naiwan doon na balance, walang laman ng wallet mo, pwede ka mag-create ng bago. Kalimutan mo na lang yung luma. Okay? So paano kung may laman ang GCash wallet mo? Note ito ay masususpende at kukolektahan ng 15 pesos yan monthly. Kaya dapat agad-agaran nyo kaagad resolbahin. Mauubos kasi yung laman ng inyong wallet. So kung gusto mo naman na ma-withdraw, pwede rin yan. At sundan mo lang ang mga sumusunod. Number 1, mag-create ka ng bagong GCash account. Number 2, verify your current basic account.
Number 3, maghanda ng valid ID. Number 4, mag-submit ng ticket para ma-temporary buksan ang account suspension. At number 5, kapag nabuksan mo na, kumpletuhin mo lang ang account verification sa loob ng 24 hours. Remember, 24 hours or 2 days lang yan. No, kapag di mo nagawa sa loob ng 24 hours, ito ay babalik sa pagka-suspended. So, summary tayo na on hold ang GCash mo. Anong mga gagawin mo? Number 1, check your email o kaya yung text message sa yung phone. Number 2, follow mo lang yung GCash instruction. Number 3, mag-submit ka lang ng mga documents. Number 4, babalik na sa iyo ang iyong account. Number 5, pwede ka mag-create ng bagong account para ma-transfer ang iyong kaperahan o pera sa bagong account. At kung meron pa kayong problema, pwede kayong mag-text o tumawag sa Globe at nandiyan yung kanilang telephone number, hotline numbers. So hanggang dito na lang at sana may tulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.